makakasama po natin ang isang modern heroine kasi yung ginagawa po niya ay napaka-importante po para sa mga kabataan at saka sa mga kababaihan. Walang iba po kundi si Dr. Damnama Villarta de Dios, Medical Specialist 3 at ang head ng Women and Children Protection Unit ng Amang Rodriguez Memorial Center. Okay, Dr. Nama, I'm very interested, no? Kasi not a lot of people know that marami na pong mga women and children protection centers, di ba? So, ilan na po ba ang meron tayo? Saan po ito makikita, itong mga women and children protection units at saka mga VAUSI desks? And next question, kung sa isang area walang malapit na Children's Protection Center o kaya VAUSI desks, saan po ang pwedeng pumunta ang isang nakakaalam o nakakita ng pang-aabuso sa bata o sa babae para magsumbong? Go ahead po. Yes, Attorney Dat. So, as of December of 2025, we already have 165 WCPUs and VAUSI desks, and they're located in 70 provinces and 10 cities. So, kung sakasakali po, so pag sinabi yung WCPU, pwede po yan usually sa may malapit po sa police or sa hospitals. Marami po tayo niyan. And pag sinabi yung desk, ibig sabihin po ito ay coordinating center, referral center lang. So kapag yung VAUSI desk na malapit po sa inyo ay VAUSI desk na nasa hospital, ang ibig sabihin po nito, pwede kayong i-treat, medically, lahat ng needs clinically, and then, magiging referral center siya, itatawid ho ng maayos ang isang biktima ng karahasan sa pinakamalapit na pwedeng mag-asikaso. So, pwede po sa Women and Children Protection Desks ng PNP, or sa WCPU ng isang mas malaking hospital. Kung hindi po ninyo alam kung saan ang pinakamalapit na WCPU, no problem, kasi po pwede naman pong pumunta muna initially sa barangay hall para pwedeng bigyan ng barangay protection order, tapos itatawid, i-assist po kayo ng barangay papunta sa pinakamalapit na police station. So, the PNP through the Women and Children Protection Desk is another, isa pa hong ahensya ito. Katuwang po natin, sama-sama tayo para tumatanggap po ng mga reklamo, mga reports of abuse. Ano pa po? Pwede ho sa local DSWD office. Kung nasa lungsod po kayo, ang tawag po ay CSWDO kasi city. Pag nasa bayan, pwede po MSWDO, municipal po. Pwede rin po sa school. Actually, dumarami na po ever since yung mga online sexual abuse. Actually, dumami ho ang mga referrals namin na nanggagaling sa school. So, ang mga schools ho, minamandato po ito na magkaroon ng Child Protection Committee. And your teachers are considered po na mandatory reporters actually. So, pwede pong magsumbong sa teachers at we trust that the teachers will report it, no? Meron silang referral system within the school. Yun nga ho, may Child Protection Committee, so pwede rin po dito. So marami hong paraan. Hotlines also, Bantay Bata, sa Makabata Hotline, sa CWC, marami pong pagsusumbungan. So, kahit saan po actually. Uulitin po natin to ha. Napaka-importante po na tayo ay kumilos kapag meron po tayong mga nakikita o naririnig na pang-aabuso ng mga kabataan at saka mga kababaihan. Kasi minsan sila talaga yung mahina eh. Mas mahina sila kaysa doon sa nag-aabuso sa kanila. So, minention po ni Dr. Nama. Ito ha, isa-isahin po natin, tandaan po ninyo. WCPU desks, anti-VAUSI desks, police, punta kayo sa police, kung hindi police, sa hospital, kung hindi sa hospital, sa school, kung hindi sa school, sa barangay, kung hindi sa barangay, DSWD, ang dami po, may hotline pa. So, alamin po ninyo lahat yan. And please, wag po kayong matakot magsumbong. Kasi minsan, yung pagsumbong ngayon
ang pwedeng mag-decide kung ang isang tao ay mamamatay o mabubuhay. Very important po yan. To act immediately, Miss Annie. Yes. Thank you very much for that. Maraming salamat, Dr. Nama and Attorney Dot, dito sa mga natutunan natin kay Dr. Nama. Pag-usapan natin at this point, Doc Nama, itong mga tanong na ipinadala sa amin. Let me start dito sa first question. Sabi niya, matagal na po yung abuse nangyari sa akin or sa kapamilya ko. Maaari pa rin po bang pumunta sa Women and Children Protection Unit o WCPU para magsampa ng kaso? Ilang buwan o taon po ba mula sa petsa na insidente ng pang-aabuso ang pinahintulutang panahon na maaari pang magsampa ng kaso? And that's a very good question. Dr. Nama, anong sagot natin Very po doon? Actually, ano po yan, isa po yan sa mga ine-educate po natin sa mga, hindi lang sa pasyente pero especially dun sa pamilya, pag dumarating ho sila sa unit. Hindi kinakailangan agad-agad kasi maraming takot maraming apprehensions, ang daming iniisip ng biktima bago pa siya mag-disclose. So actually, yung batas ho natin sinasabi for pag may physical harm po, up to 20 years from the time of the last incident po, pwede po silang magsampa ng kaso. So, ganun ho katagal. So, maaari po kayong bumisita sa ating WCP kahit na medyo may katagalan na po. Kasi, alalahanin din po natin, hindi lang naman physical ang marka ng injury sa isang tao. Mas matindi ho actually hindi nakikita yung psychological, emotional, mental trauma. It is real. And actually, kapag nasuri po ang isang pasyente at ma-refer siya sa psychologist or psychiatrist, minsan nagiging ebidensya pa nga ho pag na-check ng isang psychiatrist or psychologist ng isang pasyente, nagiging evidence pa yung findings na psychological trauma para doon sa kaso kung gustong magsampa ng kaso ng isang biktima. So, just to go back to the initial question, you can report, you can visit our WCPUs kahit matagal na panahon na. And our law subscribes up to 20 years even. Okay. So, pwede magsumpong. Ayan, up to 20 years daw yan. Yes, Mahaba-habang yes. panahon. Okay. Oo. Thank you very much po, Oo. Attorney Dot. Ano naman ang tanong mo? May mga Yes, Miss tanong Annie. tayo dito. Ayan, thank you po. Thank you. Well, before my question, I would like to add lang dun sa last na discussion ni Doktora na the reason behind this is, Miss Annie, lalo na kung bata. Ang bata kasi natatakot Pati rin mga kababaihan, kapag ikaw ay inaabuso, o kaya merong talagang sa'yo, moral ascendancy yung nag-aabuso sa'yo, hindi ka makapag-complain kaagad. Tapos kapag tumanda ka na, nagtatrabaho ka na, bumabalik yan, that's the time na nagkakaroon ka ng lakas ng loob. Kaya ang batas, naiintindihan yan. But kung ang pag-aabuso, Miss Annie, ito lang i-add ko, ay online abuse, Miss Annie, forever yan. Hindi yan pre-prescribe. So tama po si Ma'am Doc Nama na wag po kayong matakot kahit na ilang taon na po ang nakalipas, hanggang 20 years meron po yung period of time na pwede po kayong pumunta sa police, mag-report, mag-file ng kaso. But, okay, Doktora, ito naman, merong isa pang gustong magtanong po sa inyo. Ang sabi po dito sa pangalawa na may tanong, ayoko po sanang magsampa ng kaso, pero gusto ko lang magpa-check up. Maaari po ba akong matulungan ng Women and Children Protection Unit? Gusto lang magpa-check up. Sige po. Oh yes, pwede po. Dahil pag sinabi naman pong proteksyon ng biktima, hindi lamang naman po ito yung paglilitis o yung pag-turnover sa inyo sa legal, di ba? Mm-hmm. Hindi lang naman po ito. Yes. Kapag mayroong, besides yung mental health na nire-refer po natin sa mental health professional,
yung ano ho mismo, yung gamot, kunyari, nagkaroon po ng coitus, ng rape, no? May penetration, genital penetration. Ang taas po ng incidence ng ano po natin, ng HIV, ng AIDS. So, if it's within 72 hours, kinakailangan ho, maglagay na tayo na tinatawag na PEP, your prophylactic emergency prophylaxis. So, kailangan po nating kino-coordinate din po natin yan with, kanina po si Doktora, infectious disease, yes, we coordinate also with yung hub po natin for HIV kasi nagbibigay po tayo ng prophylaxis for HIV. Kung more than 72 hours, the same. We also, so bukod sa HIV, yung iba pa kong sexually transmitted infection. So, yes, come to the hospital, come to the WCPU, kasi hindi lamang naman po yung sa legal side or yung medico-legal ang gagawin po natin. Lahat na po, no? So, kung kailangan ng medicine, kailangan ng contraception, kung kinakailangan Yes. ng abiso, naroon na rin po yun. So, Yes. Okay. pag-uusapan po natin yan. Doon naman sa nagsasabi na hindi na siya magrereklamo, hindi na siya magkakaso, tapos paghihingi nilang ng gamot o ng medical check-up, ganyan, sana po ay pumunta pa rin po kayo sa police at i-report po ninyo. Hindi lang po para sa inyo. Kasi if this is an abuser at hindi po ito na-report, hindi po ninyo kakasuhan, baka gawin po sa iba. Yan naman po ang isa dapat isipin din po natin na kapag hindi ito nalaman ng mga authorities, then he or whoever the abuser is will keep on doing it. If you go to the WCPU and you don't report first, we will still keep your record. And if you want to report later on, you have, naisip nyo, kaya ko na, we'll have it ready. We'll have it ready for you. Yes. So, ano po yun? Hindi yun babawiin sa inyo. Pero magkakaroon lang kayo ng record na we will keep. And when you're ready, Yes. Actually, Okay. pwede rin ang kunin eh. Pero kung gusto nyo kami muna mag-safety, pwede rin naman. Okay. So, ano po yun? Para sa inyo po yun. Okay. Okay, Attorney Okay. Dot, kapag sinabi pong online sexual abuse, ano po ba ang sakop nito? Ano po ba ang ginagawa para matugunan ito? Doc, naman. Okay. Actually, pag sinabi nga pong online, para siyang moving target. Kasi what's tricky about sexual abuse that's online, yung mga perpetrators, they hide behind this character or this account. Kaya, tapos, ang mahirap pa po dito, si Attorney Dot mentioned, na once it's online, nagiging public domain na siya, hindi siya basta-basta matatanggal. Kaya yung trauma, mas matindi doon sa isang bata. Tapos yung ano niya, yung personal data niya, even worse, yung nude pictures or videos are posted online. So pag sinabing online sexual abuse and exploitation of children, I think Attorney Dot will be able to explain this better. But from our perspective, when we explain to the children, sinasabi pa rin namin na magkahiwalay, ganun ka-importante o ganun ka-grabe yung offense, kasi magkahiwalay yung material dun sa act. And usually, ang online sexual abuse and exploitation of children, hindi man kami makakita po ng physical na injury, we still get to report, to manage them, kinakausap pa rin. And we try to assess this time yung mental health. Kasi nga, medyo inaantabayanan namin yon na yung magiging, kung hindi pa nagmamanifest, yung magiging problemang malaki dito ay yung psychological trauma ng isang bata. And for a developing child,
yung growing faculties, ability to think, ability to understand, kung hindi pa niya naiintindihan yung nangyayari sa kanya ngayon, maybe in the future, doon tayo magkakaroon ng mas malaking problema. So yung development ng isang bata, hindi magiging normal dahil from the very beginning, nung nag-start yung abuse, nabibiktima na siya. And I think it's really more, mas magiging malaki yung burden nito moving forward. Compounded kasi yung yung abuse. Tapos mas maraming tao yung nakakaalam. And I think from experience, yun talaga yung nagiging malaking bigat sa puso't isipan ng mga pasyenteng tinitingnan namin. Yung ibang mga bata, sasabihin nila, the reason why they reported is grabe na yung trauma dahil mas marami ng tao yung nakakaalam. And imagine if a teenager were to go through that, I could not imagine, yung to experience it really, how heavy the psychological trauma is to a child. That's why kapag mayroong mga pasyenteng na dumadaan sa amin, nare-report sa amin through that, inuupuan pa rin namin kahit alam namin from the get-go na malamang wala akong makikitang physical injury dito because we understand that they are still victims of abuse. What is your message po to all the women and children who are watching us right now? Para sa mga kababaihan, kabataan, kay lalaki o kay babae, ano man ang pinanggagalingan natin o ano man ang karanasan, sa Pilipinas po, gusto ko pong sabihin na there is hope for all of us. Ang goal talaga natin ay proteksyonan ng lahat. Huwag po kayong mahiya. I think, just so you know po, ang mga ibang bansa pumupunta rito para aralin kung paano natin ginagawa ang pagkalinga sa mga babae at bata. Kasi maganda yung support system natin at yung pagiging kapit-bisig po ba, multidisciplinary. Ito yung para sa mga biktima ng karahasan, gusto kong malaman na ganito ka-solid yung suporta. Hamakin ninyo hanggang sa online. Pinag-uusapan natin to kasi nga bilang isang bansa, bilang kultura, tayo po ay trained from experience and from the heart na dapat maraming tao ang tumutulong. So asahan po ninyo na kapag pupunta po kayo sa Women and Children Protection, unit man yan o desk man yan, I think I can safely say na you will be in a safe place. Hindi ko sinasabing perpekto ang sistema, but we are very teachable and we're always willing to learn because we want to protect our children and our women. Okay, wow, very well said po. Thank you very much for your message to everybody, not just the women and children, but even the men. So, Doktora, Yes. we want to have you back. Kulang na kulang po ang oras. Thank you so very much to all that you are, to you, for all that you are doing and to all the people who are like you, who have this advocacy. Mas maraming kita sa medical practice, pero kayo po, ginagawa po nyo ito aside from your being a doctor. Thank you very much again po, Dr. Namnama Villarta de Dios, Head of the Women and Children Protection Unit ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center.